Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Ang live devotion na ito ay mula sa Kawayan City, Isabela, District 9 sa pangunguna ng butihing pastor, Pastor Luis Bailon. Kaya sa umagang ito, binabati ko ang lahat ng mga nakikinig sa amang dako ng mundong ito. Bago tayo mag-umpisa, tayo muna ay magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Napakabuti mo sa aming mga buhay. Hallelujah! 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 Worship your holy name, O God. Hallelujah! Glorify you, Lord Jesus. Hallelujah! 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 Purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Napakabuti niyo sa aming mga buhay. Hallelujah! 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 Thank you, Lord. Hallelujah! Sa Diyos lamang Hallelujah! tangi kong pag-asa, tagumpay ay nagmumula sa Kanya. Sa mga panahong walang matakbuhan, siya ang lagi kong aasahan. Buong pusong ibibigay ang papuri sa Diyos. Lakas at buhay sa Kanya iaalay. Diyos na tapat at walang katulad, kapangyarihan niya ay aking ihayag. Buong pusong ibibigay ang papuri sa Diyos. Sa Diyos lamang tangi kong pag-asa, tagumpay ay nagmumula sa Kanya. Sa mga panahong walang matakbuhan, siyang lagi kong aasahan. Buong pusong ibibigay ang papuri sa Diyos. Lakas at buhay sa Kanya iaalay. Diyos na tapat at walang katulad, kapangyarihan niya ay aking ihahayag. Buong pusong ibibigay ang papuri
sa lahat, Diyos na tapat sa aming mga buhay. Tunay nga, Panginoon, na wala kaming magagawa sa aming mga sariling kakayanan kung wala ang pagsama nyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya sa umagang ito, Panginoon, lahat ng nakikinig ng live devotion na ito, dalangin namin ang pagkilos nyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, napakabuti mo sa aming mga buhay. Sa umagang ito, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Lahat ng mga nakikinig ng live devotion na ito sa buong mundo, Panginoon, kumilos ka, magpakahayag ka sa buhay ng bawat isa sa amin, sapagkat wala na kaming ibang pag-asa pa, Panginoon, sa mundong ito, kundi yung makilala ka namin ng lubusan sa aming mga buhay. Kaya salamat, Panginoon, salamat sa kabutihan mo. Samahan niyo kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Kayo ang maihayag, kayo ang maitaas, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, salamat sa kabutihan mo, at sa iyo lamang, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Ayan. Kung mayroon kayong banal na kasulatan, makipagbukas kayo sa akin sa aklat ng Mateo chapter 7 verse 13 and 14. And babasahin ko na lang. Sabi niya dito sa Mateo chapter 7 verse 13, "Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang makakasumpong niyaon." Ang ating pag-aaralan ngayon ay pinamagatan kong Door to Our Destiny. Pintuan ng ating patutunguhan, ang ating destinasyon sa ating mga buhay. Sapagkat sa ating mundo ngayon ay hindi na pabuti, kundi pasama na ng pasama. Kaya maraming mga tao ngayon ang natatakot sa mga karamdaman na dadapo sa ating mga pisikal na pangangatawan. Ngunit hindi natatakot ang mga tao sa Diyos na lumikha ng ating pisikal na pangangatawan. Amen. At alam naman ng bawat isa sa atin na ang ating panahon ngayon, nagkukumahog na ang mga tao sa paghahanap buhay. Hindi na yung hinahanap ng bawat isa sa atin ay yung nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Amen. Kung ating pag-uusapan ang destinasyon o patutunguhan ng ating buhay, saan ang gusto nating pupuntahan? Kasi dalawa lang ang pupuntahan natin, langit o impyerno, makipot na pintuan o maluwag na pintuan. Tayo ang mamimili. Walang mamimili para sa ating mga sarili, kundi tayo ang mamimili kung saan ang destinasyon ng ating buhay. Amen. Halimbawa, kung tayo ay magbibiyahe, meron tayong pupuntahan na lugar, meron tayong destinasyon. Amen. Hindi mo pwedeng lampasan yung pupuntahan mo. Kasi pag lumampas ka sa pupuntahan mo, tiyak na babalik ka rin. Amen. Kaya ganun din tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Mayroon tayong destinasyon sa ating mga buhay. Amen. Saan ang destinasyon natin? Ang ating destinasyon ay doon sa langit na bayan, sapagkat doon ang ating tunay na tahanan. Amen. Pansamantala tayo sa sanlibutang ito. Tayo ay estranghero lamang sa sanlibutang ito. Lahat ng bagay dito sa lupa ay mawawala. Ngunit mayroon tayong tunay na tahanan. Saan yung tunay na tahanan natin? Doon sa langit na bayan.
na inihanda ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Inihahanda na ng ating Panginoon ang bawat tahanan natin doon sa langit na bayan. Kaya ano pa ba ang ating gagawin? Ang Panginoon na mismo ang naghahanda ng ating sariling mga tahanan. Ano yung mga ipinapagawa ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin upang makamtan natin yung pangako niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi napakahalaga na makamtan natin yung pangako ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin bilang mga lingkod niya. Kasi meron siyang layunin sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya meron tayong dalawang bagay na pag-aaralan upang malaman natin kung saan ang destinasyon ng ating buhay. Amen. Gusto ba nating pag-aralan para makamtan natin yung pangako ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin? Amen. Number 1, ang sabi niya dito, yung destiny is our desire. Yung destinasyon natin, tayo ang nagnanasa kung saan ang destinasyon ng ating buhay. Amen. Kasi sa ating panahon ngayon, marami ang nagnanasa sa mga bagay sa sanlibutan ito. Amen. Alam ko, hindi na tayo paligoy-ligoy pa. Marami ring mananampalataya, mga lingkod ng Diyos na nagnanasa sa mga kinahuhumalingan ng sanlibutan ito. Maraming gusto ang mga tao na ayaw ng Diyos. Amen. Kasi ang gusto ng mga tao, gusto nilang makamtan yung kayamanan ng sanlibutan ito. Yun ang kinahuhumalingan ng maraming tao sa mundong ito. Ngunit sabi niya sa Marcos chapter 8 verse 36, sabi niya, makamtan mo man ang kayamanan ng sanlibutan ito kung mapapahamak naman ang ating kaluluwa. Walang kabuluhan. Kaya ang nais ng ating Panginoon ay ipagkaloob sa buhay ng bawat isa sa atin yung pangako niya. Kasi sa ating panahon ngayon, lalo na ngayong pandemya, abala ang mga tao sa mga bagay na panlupa. Ano yung mga panlupa na kinahuhumalingan ng mga tao? Yung mga pangangailangan natin sa bawat araw, na kung saan yun yung humahadlang sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Kasi kung iisipin natin, lalo na ngayon at walang trabaho, kasi maraming mga lockdown, mahirap magtrabaho ngayon kasi natatakot tayo na madapuan ng mga karamdaman. Ngunit hindi tayo natatakot sa nagbigay ng buhay sa atin. Hindi natin kinikilala na mas higit siya sa lahat ng bagay sa ating mga buhay. Ngunit kung nagnanasa tayo na makapasok sa makipot na pintuan, magnasa rin tayo na makilala ng lubusan ang totoong pintuan na papasukan ng bawat isa sa atin. Sino yung pintuan? Kasi sabi ng ating Panginoon sa John chapter 10 verse 9, ang Panginoong Jesus mismo ang nagsasabi na siya yung pintuan. Makikita natin dito sa John chapter 10 verse 9, sabi niya diyan, ako ang pintuan. Ayan. Ang Panginoong Jesus ang pintuan para makapasok tayo doon sa makipot na pintuan. Kasi sabi niya, marami ang
papasok sa maluwag na pintuan, ngunit kakaunti ang makakapasok doon sa makitid na pintuan. Pero sabi ng ating Panginoong Hesus sa John chapter 10 verse 9, "Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan." Ang Panginoong Hesus na mismo ang nagpapakilala na siya yung pintuan para makapiling natin ang kanyang Ama doon sa kanyang kaharian. Amen. Kasi Jesus is the only way to salvation. Wala nang iba. Hindi yung kayamanan natin ang makapagpapasok sa atin doon sa makipot na pintuan. Kasi yung binasa natin kanina sa Mateo 8:36, "Makamtan mo man ang kayamanan ng sanlibutan, kung hindi ang pintuan mo ay ang ating Panginoong Hesus, wala kang magagawa." Kasi yun talaga ang pintuan natin. Kaya mas higit nating kilalanin yung totoong pintuan para makapasok tayo doon sa kaharian ng ating Ama. Kaya sabi niya din sa Gawa chapter 4 verse 12, sabi din niya diyan, "Kay Jesus lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao." O wala nang iba, hindi kung sino-sino yung lalapitan natin, kundi ang lalapitan natin o ang kikilalanin natin sa ating buhay na siya yung may akda ng ating mga buhay. Walang ibang pangalan. The name above all name. Sabi niyang ganun. Wala nang ibang pangalan pa na ating tatawagin upang makamtan natin yung pangako ng ating Panginoon. Ang pangalang Jesus lamang ang nakapagbibigay sa atin ng kaligtasan sa ating mga buhay. Kaya ano pa ba ang hinihintay natin sa ating mga buhay? Hindi yung kilala lang natin ang Panginoong Hesus. Alam mo ang Panginoong Hesus, ngunit ang tanong, nasusunod ba natin ang kalooban ng ating Panginoon? Amen. Kaya ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat nating iisipin o kikilalanin sa ating mga buhay para makapasok tayo doon sa makipot na pintuan? Ano ang gagawin mo para makapasok tayo doon sa pangako ng ating Panginoon at makapiling natin siya doon sa kanyang kaharian? Isuko na natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Huwag na tayong mag-aalinlangan pa. Kasi ang iniisip natin, kung isusuko natin ang ating mga buhay, papaano na ang aking pamilya? Na kung saan, yun yung humahadlang sa buhay ng bawat isa sa atin, yung pangangailangan ng bawat isa sa atin. Papaano na kung isusuko ko ang aking buhay? Papaano na yung pag-aaral ng aking anak? Na kung saan siya yung pagkatapos niyang mag-aral, siya yung tutulong sa akin. Hindi kanya matutulungan kasi ang pag-asa lang natin sa sanlibutang ito ay ang ating Panginoong Hesus lang. Kasi siya yung may-ari ng langit at lupa. Kaya kung anuman ang pangangailangan mo, ang Diyos na, kasi siya na nga ang may-ari ng lahat ng bagay dito sa sanlibutan. Kailangan lang nakilalanin mo siya ng lubusan sa iyong buhay. Kasi pag hindi natin siya nakilala ng lubusan
sa ating buhay, papaano mo mararanasan ang kabutihan, ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Kaya kailangan lahat ng bagay isuko na natin sa ating Panginoon. Maging ang pag-aaral ng ating anak, maging ang ating trabaho. Hindi masama ang magtrabaho kasi kailangan natin yun sa bawat araw. Ang nais lang ng ating Panginoon ay unahin natin siya sa ating mga buhay. Unahin mo siya bago ang lahat. Kaya bakit pinahintulutan ng Panginoon ang ating nararanasan ngayon? Marami ngayon ang nakakaranas ng kahirapan. Bakit? Hindi nila nakikilala yung nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya kung ninanasa mo na makapiling natin ang ating Panginoon doon sa langit na bayan, kilalanin mo ang ating Panginoong Hesus sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi wala namang mawawala sa atin pagkakilalanin mo lang ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Amen. Siya na yung mangunguna sa buhay mo. Siya na yung masusunod. Hindi na tayo ang masusunod sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi pag yung sarili mo ang palagi mong sinusunod, papaano mo makakamtan yung pangako ng ating Panginoon? Puro ako, yung self-centered tayo. Hindi na. Sa panahon ngayon, nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya magiging Christ-centered ang bawat isa sa atin. Kailangan ibigay mo na yung buhay mo. Kung ano man yung plano mo sa iyong pamilya, ang Diyos na ang magplaplano. Hindi tayo, kasi bago pa tayo linikha sa sanlibutang ito, sabi ng Panginoon, may plano na siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Kaya nga napakabuti ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi niya sa salita ng Diyos na hindi niya tayo iniiwan. Hindi niya tayo pinapabayaan. Ano pa ba ang nais mo sa iyong buhay? Amen. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Bilang mga lingkod ng Diyos, matutuhan natin na mahalin ang nagbigay ng buhay sa atin sapagkat siya yung pag-asa natin sa sanlibutang ito. Hindi yung mga bagay na kinahuhumalingan ng mga tao sa sanlibutang ito. Kasi maraming ginagawa ngayon ni Satanas para akitin niya ang mga lingkod ng Diyos para mailayo tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Ngunit isipin natin, kung naaakay tayo sa mga bagay sa sanlibutang ito, naaakit tayo sa sanlibutang ito, papaano na ang aking kaluluwa? Na kung saan kaya nga tayo nagpapagal sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi yung kaligtasan ng ating kaluluwa, hindi natin kayang iligtas ang ating pamilya. Hindi natin kayang iligtas ang sino man. Kundi ang kaligtasan ay tayo-tayo lang. Hindi nating sabihin na pastor ang aking nanay, pastor ang aking tatay, pastor din ako. Pero kahit nalingkod tayo ng Diyos, kung hindi naman natin na ipapamuhay ang kalooban ng ating Panginoon, anong mapapala natin? Hindi natin makakapiling ang ating Panginoon doon sa langit na bayan. Amen. Kaya yung number 2, sabi niya dyan, destiny is our decision. Ang ating destinasyon ay ating pagpapasyahan. Amen.
mayroon ngang kasabihan na sabi niya, our choice is our own destiny. Walang makapagsasabi sa atin na ako na ang magpapasya para sa iyo. Kung ganun ang gagawin natin, ay hindi ka mapupunta doon sa piling ng ating Ama. Kailangan tayo ang magdidesisyon sa mga bagay na panlangit. Kasi yun ang pinakamahalaga. Kahit na anong ginagawa natin dito sa sanlibutan, kung hindi ka naman magpapasya, kung nais nating makapasok doon sa makipot na pintuan, magpapasya ka na masunod mo yung kalooban ng ating Panginoon. Amen. Kasi sabi niya dyan sa John 3 verse 18, John 3. Sabi niya dyan, John chapter 3 verse 18. Sabi niya, hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Ayan, napakaliwanag na hinahatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ayan. Kaya binigay na ng ating Panginoong Hesus ang ilaw sa sanlibutan ito. Ngunit sa katigasan ng ulo ng mga tao, mas gusto pa nila ang dilim kaysa sa liwanag na ipinagkakaloob ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi niya sa verse 21, ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon nahahayag na ang kanyang ginagaway pagsunod sa Diyos. Ayan. Kaya ang sabi niya, ngunit namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Kung tayo ay lumalapit sa ating Panginoong Hesus, ano ang makakamtan mo? Kaligtasan. Kasi wala na tayong ibang hinahangad pa sa sanlibutan ito, kundi yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaya napakabuti ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga sabi niya diyan na dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao sa sanlibutan ito, kaya hindi nila kinikilala ang ilaw. Ibinigay na sa atin ng ating Panginoon yung ilaw, pero sa katigasan pa rin ng ulo ng mga tao kasi gusto nila yung kanilang sarili ang sinusunod lang nila. Amen. Pero hindi yun ang nais ng ating Panginoon eh. Kung gusto mong magpasya na ikaw, na tayo ay makamtan natin yung pangako ng ating Panginoong Hesus, sumunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Sundin natin kung ano yung ipinapagawa ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Kasi sabi din niya sa John chapter 14 verse 6, sabi niyang ganon. John chapter 14 verse 6. Anong sabi niya diyan? Ang sabi niya diyan, sumagot si Jesus.
Si Jesus na ang nagsasalita. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Si Jesus na ang nagsasabi na siya yung daan. Papaano tayo makakapunta doon sa Ama kung hindi natin kilala ang ating Panginoong Hesus sa buhay ng bawat isa sa atin? Papaano natin makakapiling ang ating Ama sa kanyang kaharian kung hindi natin kilalanin ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay? Amen. Kung hindi mo kilala ang ating Panginoong Hesus, hanggang dito ka lang sa lupa. Saan ka mapupunta kung dito ka lang sa lupa? Kasi ang sabi ng ating Ama sa atin, mga lingkod ng Diyos, pag kinilala natin ang ating Panginoong Hesus, anong sasabihin niya pagkahaharap na tayo? Welcome, my good, hindi lang good, kundi faithful pa. Pumasok ka sa aking kaharian. Ang gandang pakinggan dito pa lang sa lupa pagka binabasa mo yan. Pagka napapakinggan mo yan, yung kagalakan sa ating puso ay talagang nag-uumapaw sa ating mga buhay. Kaya napakaganda. Welcome, my good and faithful servant. Hindi lang kasi faithful, good and faithful, dalawa yan, hindi pwedeng isa lang. Kundi kailangan dalawa yan para makapasok ka sa kaharian ng ating Panginoon. Malayo ka pa lang, natatanaw ka na ng ating Ama sapagkat kawangis natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malayo ka pa lang, kinakawayan ka na ng ating Ama sapagkat kawangis natin ang kanyang anak. Kaya tayo tinatawag na welcome sa kanyang kaharian. Amen. Kaya napakabuti ng ating Panginoon, tinuturuan niya tayo. Tinuturuan niya ang bawat isa sa atin. Lalo na sa mga lingkod ng Diyos na nagtatapat sa Kanya. Tinuturuan niya para hindi tayo mawalay sa paningin ng ating Panginoon. Ang nais ng ating Panginoon ay kasama natin siya doon sa langit na bayan na magsasaya sa kanyang piling. Napakasarap sa piling ng ating Panginoon. Amen? Ayan, last na lang to, last. Sa Mateo chapter 7, sabi niyang ganon, sa Mateo chapter 7 verse 21. Mateo chapter 7 verse 21 hanggang 23. Sabi niya diyan, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Yun pala, hindi pala lahat ng tumatawag, kaya pala maraming tumatawag sa ating Panginoon. Ngunit hindi naman nila nasusunod yung kalooban ng ating Ama. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Nakakatakot pala, di ba? Nakakatakot na tumatawag ka ng Panginoon pero hindi ka naman pala nakikilala ng ating Panginoon.
Sabi niya, yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Amen. Kaya ang Diyos ay nagpapaalala, nag-aanyaya sa buhay ng bawat anak niya, mga lingkod niya, para makapiling natin siya doon sa langit na bayan. Amen. Kasi kung gusto natin na makapasok sa makipot na pintuan, hindi naman natin nasusunod yung kalooban ng ating Panginoon sa buhay natin. Wala tayong mapapala. Kaya magnasa, ayun ang sabi ng ating Panginoon. Yung una, destiny is our desire. Magnanasa tayo na makapasok doon sa makipot na pintuan. At magdidesisyon tayo na kailangan masunod natin yung kalooban ng ating Ama sa ating mga buhay. Amen. Kasi mahirap sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ngunit kung nagnanasa tayo na makamtan yung pangako ng ating Panginoon, anumang mangyari sa ating mga buhay, gagawin natin ang nararapat sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. Amen. Ay isa na lang dito sa Efeso. Bago tayo mag-pray, sa Efeso chapter 4. Sabi niya diyan, Efeso chapter 4 verse 22. Sabi niya, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat makita sa inyo ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Kaya sabi ng ating Panginoon, maging kawangis tayo ng kanyang anak, na ang kawangis ang kanyang anak na ang ating Panginoong Hesu Kristo. Kasi pag nakita sa atin na kawangis na tayo ng ating Panginoong Hesu Kristo, wala na yung luma nating pagkatao. Binihisan na tayo ng ating Panginoon ng katwiran at kabanalan. Ang ating mga damit ngayon ay puting-puti. Huwag na natin lalagyan pa ng bahid. Huwag na nating lalagyan pa ng mga mantsa. Kundi patuloy nating papuputuhin ang ibinihis ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin upang masunod natin yung kalooban ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya palagi nating tatandaan yung makipot na pintuan na ating papasukan kung nais nating makamtan yung pangako ng ating Panginoon. Kailangan nating magsumikap at magdesisyon kung saan tayo papasok. Amen. Walang makakagawa dyan kundi ang ating Panginoon lang. Amen. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya binabalaan niya tayo. Pinapaalalahanan niya ang kanyang mga anak na nagtitiwala sa kanya. Ang Diyos na mismo ang naghahayag sa atin na, anak, kilalanin mo ako para masunod mo yung kalooban ko at makakapiling mo ako sa langit na bayan. Amen.
Amen. Kaya yan lang ang ating yan lang ang ibinigay ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Na huwag nating ihihiwalay yung salita ng Diyos sa buhay natin, na kung saan ito yung nagtuturo sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Kaya tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti nyo, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah. Kayo ang Diyos na makapangyarihan. Hallelujah, Panginoon, kahabagan mo kami. Hallelujah, yung biyaya, Panginoon, at habag ang igawad mo sa bawat mga lingkod mo, Panginoon, upang sa iyong muling pagbabalik, Panginoon, madadatnan mo ang bawat isa sa amin na mayroon kaming pananampalataya sa inyo. Hallelujah. Dalangin namin, Panginoon, ang mga salita na naihayag sa umagang ito, Panginoon. Itanim mo sa aming mga kaisipan, sa aming mga puso, Panginoon, upang sa bawat araw na aming pakikipagbaka sa sanlibutang ito, kayo ang Diyos na makapangyarihan, na tumutulong sa buhay ng bawat isa sa amin, na bagamat ang mundong ito, Panginoon, ay hindi na pabuti kundi pasama na ng pasama, ngunit mayroon pa kaming ibang inaasahan, Panginoon, kundi kayo lamang, Panginoong Hesukristo. Wala na kaming ibang inaasahan pa, Panginoon, sa aming mga buhay, kundi yung lubusan ka naming makilala sa aming mga buhay, na kayo ang Diyos na dakila sa aming mga buhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat nakapakinig sa aral mo, Panginoon, sa umagang ito. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay. Saan man dako sa mundong ito, Panginoon, dalangin namin na mangusap kayo sa buhay ng bawat isa. Magpakahayag kayo, Panginoon, na kayo ang Diyos na makapangyarihan. Sapagkat sabi mo, Panginoon, kung kayo ay nasa amin na, Panginoon, wala na kaming pag-aalinlangan, sapagkat kumpleto na kami, Panginoon, sa aming mga buhay. Wala na kaming kinahuhumalingan pa sa sanlibutang ito, Panginoon, sapagkat kasama namin kayo sa aming mga buhay. Kaya dalangin namin, Panginoon, pagpalain mo ang bawat nakinig ng iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Dalangin din namin, Panginoon, ang full recovery ng aming pastor sa District 9, Panginoon, kay Pastor Luis Bailon, Panginoon. Ingatan mo siya, Panginoon, lukuban mo siya ng iyong banal na dugo, upang magamit pa siya, Panginoon, para sa ikalalawak ng iyong gawain, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Patuloy kayong mangusap, magpakahayag, Panginoon, sa mga lingkod mo, Panginoon, upang pagdating ng huling araw, Panginoon, pagdating ng iyong paghuhukom, Panginoon, masusumpungan nyo ang bawat isa sa amin na naglilingkod sa inyo. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Sa buong organisasyon, Panginoon, ng Door of Faith, Panginoon, sa pangunguna ng aming Superintendent, Pastor Joseph Masaredo, pagpalain mo ang kanyang buhay, kasama ang kanyang pamilya. Gamitin mo sila, Panginoon, sa ikalalawak ng iyong gawain sa buong mundo, Panginoon. Mula District 1, Panginoon, hanggang District 9. Pagpalain mo ang lahat ng mga district supervisor, Panginoon. Upang ang mga salita mo, Panginoon, ay maihayag at magiging matatag ang mga kapasturan na nakakarinig ng mga salita mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, salamat sa kabutihan mo. Ingatan mo ang bawat isa sa amin. Lukuban mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, salamat sa kabutihan mo. At sa iyo lamang, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba
at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan, magandang umaga sa bawat isa at tapos na ang ating gawain.